Hello na mga kachismosa, kaya tayo na magkape mga kachismosa. Uy, kape tayo. Mga kachismosa, 1 year anniversary ko na. Ano anniversary ko? Gusto nga iganib sa sarili ko. Ano ba ako anong anniversary ko ha? 1 year anniversary ko to, sarili ko. Yung na-stroke ako. O dahil, ina-anniversary ko lang sarili ko. Buhay pa ako. Kaloka. Wala lang, ano ko lang naman. Actually, naalala ko lang naman pag-i-stroke ko, gawa lang din ng mga kapatid ko, pamangkin ko. Mostly na kukwento sa akin, kasi hindi ko na alam dati. Dapat talaga, ngayong taon sana, kasi 1 year ko ngayon, dapat uuwi yung kapatid kong isa. Yung sunod sa akin, yung kapatid kong babae. Kaso hindi ko muna siya pinauwi din, kasi ang problema ka lang dito. Hanggat ngayon naman ako hanggat ngayon ako inom pa ako ng gamot. Ayoko naman maganda, stress siya hanggang pag-uwi dito. Kakanda stress lang siya. Baka may ma-stroke din siya. Oo, dahil. Alam mo, balak talaga namin dati, kami dalawa kami ng sisi ko. Tapos nag-ano kami ng tagay-tagay kami dalawa. Kanyari, pag out ng trabaho namin, magkatrabaho kami dati. Giinuman kami dalawa. Parang tamang relax lang bago matulog. Chika-chika, siyempre mga chika-chika, mga ibang tao. Chismosa din kami dalawa. Gusto ko rin naman sana makasama yung sisi ko. Kasi sa lahat naman, kasi kami talaga lagi ang talaga nagkabanding-banding noon pa. Kasi sa totoo lang, ang tagal-tagal kong naging bunso. Ilang taon ako naging bunso sa pamilya. Solo lang akong babae dati. Noon, yung parents ko noon, para sa kanila masaya sila na apat lang kami ng dating magkakapatid. Apat lang kami. 3 kuya ko. Pero, sa totoo lang, ang kinukulit ko lagi yung parents ko dati. Kasi, bata pa lang ako, gusto ko talaga magkaroon ng kapatid na babae. Kasi puro lalaki kasi ang kasama ko dahil. Kaya parang ako naging tomboy-tomboy noon. Mga damit ko rin, mga puro pang babae. Puro pang lalaki. Kaya puro lalaki ang kasama ko dahil. Tagal ko naging dumating sa point na inausap ko talaga yung parents ko noon. Gusto ko magkaroon ng kapatid. Gusto ko babae. Ayoko mag-isa. Sabi ko talaga dati, ayoko mag-isa. Kasi tagal ko mag-isa na babae. Ay puro lalaki naman. Kaya iba naman kasi pag mga lalaki ang kapatid ko. Umaano naman kaya lang. Gusto ko maging babae ang kapatid. Kaya dati, lahat talaga ng mga nagiging kapatid ko dati. Mga kapitbahay ko dati. May mga anak. As in, sunod-sunod yung mga nagkataon. Puro din babae yung baby. Ay, hindi talaga ako nauwi ng bahay. Kaya doon ako nakaisa sa kapitbahay. Ay, nag-aalaga ako ng baby yung babae. Enjoy ako dati. Sa ilan, nakakatuwa lang sa parents ko dati kasi dahil sa araw-araw na pagreklamo ko na magkaroon kayo ng anak babae, basta babae, ayoko lalaki, gusto ko babae. Ay ko inaaluhan ng mga parents ko dati. Tapos nagulat na lang ako kay lahat ng samahan ng mag-asawa, sumasali na yung mag-asawa, yung kapatid ko, yung parents ko, sumasali na sila sa mga anniversary, sa mga grupo sa simbahan. Tapos kasi parang ano nila dyan na humiling lagi ng magkaroon ng anak. Hindi talaga kasi dati ang tagal na taon hindi talaga magkaroon ng anak. Kasi nga high blood ngayon nanay ko. Kaya puro lalaki, yung naging anak sila, mga una, puro lalaki. Ayaw na ng doktor na magkaanak ulit kasi nga high blood na yung nanay ko. Hindi, kailangan pumirma para hindi na mangyari. Awa naman ng Diyos, yung tatay ko, never pumirma. Para sa kanya, kayang-kaya yan ng asawa ko. Hindi talaga sila pumirma, kaya gusto nila magkaroon ng anak na babae, kaya puro lalaki yung anak nila. Yun, binabunsis naman yung nanay ko. Ako ang naging ang dami rin nagkanda. Ang dami rin ka problema nung kaya nasa ospital din ako nun. Kasi nga high blood niya kasi yung nanay ko. So, dumating sa point na hindi sila pumirma. Pagdating sa akin, kailangan pumirma na talaga. Ako nga, hindi ko natigok na. Ayaw talaga pumirma yung nanay ko. Hindi talaga pumirma. Hindi, nanay ko, ayaw na rin ng nanay ko pumirma. Kaya hanggang sa lumaki ako hanggang nag 8 years old ako. Simula sa pool na nagkaroon ako ng, siyempre pag 1 year old, 2 years old, di ba may utak na tayo. Gusto ko talaga baby. Gusto ko talaga kasama. May kasama ako. Yun. Sa awa naman ng Diyos, nabigyan ako ng kapatid. Bantay na bantay ko talaga yung nanay ko dati kung paano lumabas yung. Kasi dati, hindi naman uso sa kanila dati mga check sa mga doktor, ni iska, di ba, kung babae o lalaki ba ang lalabas na baby. Wala. Hindi ko nakikita na nag-check up dati. Doon lang sa mga center ang nanay ko dati. Pero, hindi siya nagpa-check up ng mga may pinapalabas na nakikita sa cellphone. Hindi nakikita agad ang rason na kung babae o lalaki yung baby mo. Yun, wala noon. Hindi sila nagkaganon dati. Kaya best in the una ako habang nanganganak yung nanay ko dati. Nakaabang talaga ako doon sa harapan. Kung sino lalabas doon sa pag nanganak yung nanay ko, naantay ko talaga, nakabantay kami. Papa ko, yan. Sa bahay lang naman nanganganak, di ba dati, sa bahay lang. Kaya best in antay talaga ako. Nag-aantay ako sa paglabas ng baby doon sa problemado na naman ang time na yun, kaya palabas na lang yung baby, hindi pa mailabas. Kaya sobrang high blood nga kasi ng nanay ko. Tapos, kalahati na yung nalalabas. Hanggang dito, lalabasan ng nanay ko. Hindi mailabas dahil ang taba kasi ng baby. Hindi talaga nalabas. Talagang, buti na lang, yung lola ko, magaling mag-anak ng mga buntis. Talagang pinilit niya makalabas. Ang tagal bago makalabas. Kaso, violet na. Siyempre, naawa din yung parents ko. Siyempre ako naiiyak din kasi nga, gusto ko nga magkaroon ng kapatid na baby. Tapos, akala ko matitigok din, Diyos mo dahil. Awa naman ng Diyos. Ang tagal bago na umiyak.
Kasi nga violet na siya. Yung sa awa ng Diyos, binigyan na ng Diyos, binuhay yung baby. Yung sa awa naman ng Diyos, hanggang ngayon, ang laki niya. Ang laki, napakalaki ng kapatid ko. Yung mga kapatid ko sumunod sa akin, kaya puro mga tataba. Kaya, parang sila yung mga ate, ako yung bunso, ang tataba. Kaya noon, yung nagkaroon ako ng baby, tuwan-tuwa ako dahil halos hindi na ako maganda pasok-pasok, kaya gusto ako nasaan. Dalawa sa bahay kakaalaga. Tapos, nag-enjoy ako noon. Nanay ko naman, tuwan-tuwa yung kayo. Kahit may trabaho siya dati, pagtitinda-tinda, relax lang siya, kaya nag-aalaga ako. Tapos, pag napasok ako dati sa school, kasi nag-aaral na siya ng prep ata yun, nag-aaral na siya ako elementary. Yung elementary ko, dati, nasama ko rin yung kapatid ko. Nasama ko sa school. Napaalam pa ba sa teacher ko, ma'am, sama ko yung kapatid ko kasi wala kasama sa bahay kasi mag-absent ako sa school. Iniiwan doon lang sa likod yung kapatid ko, sa likod ng namin. Siyempre, may naging kaibigan ako dati. Sabi ko, dalhin mo yung kapatid mong estudyante din, yung maliit kay para may kalaro din yung kapatid ko sa school at least hindi tayo na-absent. At tuwan-tuwa naman kayo, dalawang bata na doon sa school lang. Safe na safe naman kasi kahit hindi naman uso noon yung mga dating mga bata noon. Wala naman dati. Pero kaya noon safe na safe pa talaga doon. Kaya yun, sa awa naman ng Diyos. Nakapag-graduate naman ako ng elementary noon. Kaya kahit ako busy ako sa kakaalaga ng kapatid ko, okay lang. Masaya naman ako kay naging kaloka. Yun, kaya sa kapatid ko, sumunod sa akin, kami dalawa ang magkalayo ng age. 8 years old yata, bago ako nasundan. Yun nga, hanggang sa every 2 years, taon naman sila, magkakapatid sila, taon-taon 2 years. Dami naman nagtatrabaho ko, Diyos miday. Siyempre, yung sumunod sa akin, hindi naman nag-aalaga, kaya ako lang nag-aalaga. Ay, di, halos lahat sila, inalaga ko na. Yung sa awa naman ng Diyos, hanggang ngayon, alaga ko sila, di po, mal. Oo, dahil, nawala yung parents ko noon. Noon, kasama ko sila, sa habang buhay. Hindi po, kahit matitigas ang ulo. Naka-stress din. Sarap putusan. Yun, ko lang. Nakwento ko lang naman. Sa totoo lang, simula noon hanggang ngayon, kami magkakasama. Siyempre, yung isang bunso namin na babae, may jowa na, may mga anak na. Kaya tatlo na lang kami. Ako, yun nga, sumunod sa akin. Tapos yung isa, tatlo kaming babae. Ang ending, kami pa rin na magkakasama hanggang ngayon kasi mga tomboy kami. O tayo, tatlo kami. Kami magkakasama. Kaya pag nagkaroon kami ng sarili ng bahay, tuwa pa kami. May magkakasama kami. Dati kami nag-iinuman kami lagi dati. Kakantahan. Yun lang. Sayang nga, dapat napunta nun dito eh. Birthday niya bukas. Birthday na sisi ko bukas. Kasi sabi ko, huwag ka na muna umuwi kay kikita lang din naman tayo sa video call, pwede naman yun. Wala pumunta dito muna kay wala may stress kay. Wala tayo magpare-parang pera kasi wala rin akong trabaho. Sabi ko nga, sana New Year, na rin. Magkasama-sama kami ng New Year. So kung sa'yo talagang pumunta dito kasi para sa kanya, yung pag-birthday niya, anniversary ko, na buhay pa ako sa pag-i-stop. Kaya ayaw na niya magtrabaho ako. Kaya gusto ko, ayaw ng kapatid ko na magtrabaho ako. Kasi ngayon nanay ko, mga pangalawang araw na stroke, yun, natibok-tibok na. Kaya siguro may matatakot din sila. Awan mo lang, buhay pa naman ako. Nabalitan mo kay anniversary ko ngayon dahil isang taon na akong buhay ulit. Yun nga lang, utak pa, nawawala ko. Makakumpleto rin naman yung utak ko. Wala ko. Pag tumatagal pa ang dadami ulit ang utak ko dahil. Okay? Kaya, tama na, tapos na ang ating mga chismosa. Ang daming chismosa. Goodbye na sa inyo mga kachismosa. Happy anniversary!